Sa probinsya namin, may isang bahay na matagal nang wala nakatira. Nasa dulo ito ng kalsada, likod ng mga punong mangga, at laging nakasara ang mga bintana kahit tanghaling tapat. Sabi ng matatanda, huwag daw lalapit doon kapag gabi. Pero hindi ako naniniwala. Hanggang isang gabi, inutusan ako ni nanay na dalhan ng pagkain si Mang Tomas, ang matandang nagbabantay ng lupa malapit sa bahay na yun. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang lamig ng hangin. Walang aso na tumatahol, walang kuliglig, para bang biglang pinatay ng mundo ang tunog. Madaanan ko ang lumang bahay, may narinig ako. Tunog ng radyo. Huminto ako. Imposible. Walang kuryente ang bahay na yun. Pero mula sa loob, may boses na nagsalita. Nandyan ka na ba? Nanigas ang katawan ko. Babae ang boses. Mahina, narangal, parang galing sa ilalim ng lupa. Lumapit ako ng konti sa sirang bintana. Sa loob, may ilaw na kumikislap. Sa gitna ng sala, may lumang radyo sa ibabaw ng mesa. At bigla itong nagsalita ulit. Pumasok ka. Umatras ako agad. Pero bago ako makatakbo, may narinig akong katok mula sa loob ng bahay. 3 katok. Tapos may kalmot sa pinto. Dahan-dahan, parang may kuko. Tumakbo ako papunta kay Mang Tomas. Pagdating ko sa kubo niya, nanginginig ako habang kinukwento ang narinig ko. Bigla siyang namutla. Anong sinabi ng radyo? Tanong niya. Sabi po, nandyan ka na ba? Hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya sa lumang bahay. Tapos pabulong niyang sinabi, bumalik na naman siya. Doon ko nalaman ang kwento. 20 taon na ang nakalipas. May pamilyang nakatira sa bahay na iyon. Isang mag-asawa at ang anak nilang babae na si Elena. Mahilig si Elena sa radyo. Araw-araw siyang nagsasalita roon. Kunwari announcer siya. Pero isang gabi, nawala siya. Ang huling narinig daw ng mga kapitbahay ay sigaw ng bata.